Hi guys, good evening. May share ko sa inyo pala. Pinaka-importante ito ha. Importante dapat yung tandaan. Pag nag-send na kayo sa 2025, make sure na bukas ng program. Kasi merong nagsisend na. Halimbawa, nag-send ka doon, nag-paper base ka. Kasi merong online, merong paper base. Pero parang alternative form of application, merong paper, merong online. So siguraduhin mo na pag-receive ng application mo dito sa IRCC, sa website nila, bukas na talaga, officially open na ang program. Kasi baka pag-send mo, pag-receive ng documents mo, halimbawa December 31, kasi di ba magkaiba ang time, merong time difference ang Canada sa Philippines or saan ka mang point of origin mag-a-apply or magsisend ng application. So magkaiba. So siguraduhin mong pag-send ng application mo dito is officially open na talaga ang program. Kasi halimbawa dati nagpa-courier siya galing sa Hong Kong, dumating dito sa Canada is December 31. So tanungin mo ang courier kung magko-courier ka, kung mag-paper base ka. Tanungin mo ang courier kung anong araw darating, anong oras. Dapat darating siya dito ng January 1, 2025. So isend mo siya mga 5 days before. Kasi minsan hindi ko alam 3 days ba or 5 days ba ngayon, ang ilang days ang travel ng paper mo bago dumating dito, kasi magkaiba, may time difference at saka petsa. So kung ma-send mo yan, December 31, pagdating dito December 31, 2024, ibig sabihin hindi ka kasali dun sa 2025. Sa 2024 ka masasali. So be careful sa time and be careful sa oras kung kailan mo siya isi-send. Dapat sakto bukas officially open. Hindi ka magsisend ng hindi pa bukas, dahil pag nag-send ka na sarado pa, hindi pa bukas, considered yan as 2024 ka na applicant, hindi ka kasali sa 2025. So ibig sabihin yan, automatically you will get a response sa website mo or sa email mo or sa kung paper based ba, babalik sa'yo na hindi ka umabot. So ibabalik nila yan ang application mo. So make it sure, check the time and the date na kailan mo isi-send. Dapat officially bukas ang program. So yun po.